Araw ng Martes, ikalawang araw ng Nobyembre, taong 1982, Baguio City, alas 7 ng gabi. Dumating si Nena Policarpa Vicaldo sa kondominium nilang mag-asawa. Nga pala doktor ang asawa nitong si Nina, kasama ang isang kaibigan na babae. Naghintay sila ng sandali kasi may inaabangan daw si Nina. At makalipas nga ang ilang minuto, huminto sa tapat ng gusali ang sasakyang minamaneho ng kanilang personal driver na si Boyet Dungol. Pagkatapos noon ay nagkabatian pa ang tatlo hanggang sa pinaalis muna ni Nina ang kaibigan nitong babae at kumain muna raw sa labas para makapag-usap daw sila ng masinsinan ni Boyet o ng kanilang driver sa loob ng kwarto ng condo unit. Lumabas ang kasama nga ni Nina na babae. At ayon sa kanyang kwento, halos 1 oras o 45 minuto silang magkasama sa loob ng silid. Ang hinala ng kasama niya ay nagbembangan o nagtuksnakan ang dalawa sa loob. Matapos ang gabing iyon, pagkaraan ng ilang linggo, nakita ni Dr. Pepito Vicaldo ang mga litrato at negatives na nagpapakita kina Nina at ng isang lalaki na magkasama sa kama sa mga intimate na posisyon habang nagpaparaos. At ang doktor na ito ay siyang asawa ni Nina Policarpa Vicaldo. Sa madaling sabi, sa mga litrato nakita ni Doc na nakatuwad ang asawa niya na hubad-hubad at kinakabayo ng ibang lalaki. So pisikal na ebidensya ang nakita niya. Kaya ang tanong natin, paano at gaano nakatagal kaya niloloko si Doc ng asawa niya? Simulan nating sagutin iyan sa kwentong ito. Orihinal na taon ang pangyayari sa adaptation natin ng kwentong ito. Ilang araw matapos makita ni Doc ang mga litrato o negative film ng mga litrato, ay hindi na siya mapakali. Dahil habang lumilipas ang oras, ay parang durog na ang pagkalalaki niya sa ginawa ng misis niya. Ngunit sa halip na magpadala sa galit, pinili muna niyang maghanap ng katotohanan. Ayaw niyang maghabla kung iyon lang ang hawak niya. Dahil oo, matik na iyon kasi nga may litrato na. Pero ang gusto niyang malaman ay kung isang beses lang ba siyang niloko ng kanyang asawa o matagal na pala siyang ginagawang tanga ng 2 taong pinakamalapit sa kanya. Ang driver nilang si Boyet na mag-iisang taon pa lang sa kanila at ang asawa niyang malandi. Dahil dito, nakipagkita siya sa dati niyang kaklase noong high school na si Detective Amador Malana, isang veteranong investigador sa Baguio City. Tahimik silang nag-usap sa isang lumang coffee shop malapit sa Burnham Park. Inilapag ni Dr. Pepito ang makapal na sobre na naglalaman ng mga litrato at negatives. Matagal na pinagmasdan ng detective ang bawat larawan bago niya marahang isinara ang sobre. Iisa lang ang sinabi niya. Kung gusto mo ang buong katotohanan, huwag muna tayong magmadali. Hahalukayin muna natin ang nakaraan nilang dalawa. Sambit ni detective. Bumuntong hininga lang naman noon si Dr. Pepito at tumango. Sabay sa sabi ng, "Salamat batch, mga walang hiya sila. Kung gago lang ako, ipanatumba ko na ang 2 iyan." Wika pa niya, "Huwag mong gawin iyan, batch. Huwag mong sirain ang napundar mong tiwala ng tao sa iyo at ang propesyon mo." Sagot naman ni detective. Sabay tango na lang ulit ni Doc. Matapos ang kanilang pag-uusap, kinabukasan pa lamang ay sinimulan na ni Detective Rudy ang sarili niyang investigasyon. Hindi siya dumiretso kina Nina at Boyet. Alam niyang ang pinakamagandang paraan upang malaman ang totoo ay ang balikan ang bawat buwan bago nangyari ang lahat. Isa-isa niyang kinausap ang mga taong maaaring may nalalaman. Mga dating kasambahay, guwardiya ng subdivision, mekanikong nagkukumpuni ng sasakyan, tindera sa palengke, maging ilang kapitbahay na matagal nang nakakakita sa mag-asawa. Matapos ang ilang araw, nabuo ang unang bahagi ng kanyang timeline. Marso ng taong 1982. Sa buwang iyon, unang natanggap bilang personal driver ng pamilyang Vicaldo si Boyet Dungol. Ayon sa mga nakausap ng detective, tahimik at masipag ang lalaki. Magalang sa doktor at laging sumusunod sa utos. Nang lumalalim ang kanyang pangangalap ng impormasyon, unti-unti ring nabuo ang sumunod na kabanata. Mula Abril hanggang Agosto ng taong 1982, napag-alaman niyang halos araw-araw nang magkasama sina Nina at Boyet. Dahil abala si Dr. Pepito sa kanyang klinika at sa ospital,
Si Boyet ang laging naghahatid kay Nina sa palengke, sa salon, sa mga tindahan, at maging sa pagbisita nito sa ilang kaibigan. Noong una, walang nakapansin dahil normal lamang iyon para sa isang personal driver. Ngunit ayon sa ilang taong kanyang nakausap, napapansin na nilang masyadong komportable ang dalawa sa isa't isa. Madalas silang nagtatawanan sa loob ng sasakyan at kung minsan ay matagal bago umuuwi kahit maikli lamang ang lakad. Hindi pa roon nagtapos ang kanyang paghuhukay. Nang balikan niya ang mga pangyayari noong Setyembre hanggang Oktubre ng taong 1982, mas lalong naging kainteresante ang mga nangyari. May ilang nakapagsabi sa kanya na ilang ulit umanong nakita sina Nina at Boyet na magkasamang kumakain sa mga lugar na hindi naman kasama sa kanilang dapat puntahan. May mga araw ding ilang oras nawawala ang sasakyan bago bumalik sa bahay ng doktor. Sa bawat impormasyong kanyang nakukuha, lalo niyang nararamdaman na hindi na simpleng amo at driver ang relasyon ng dalawa. Dahil may nakakita na pala sa kanila dati pa na nag-check-in sa isang motel. So matagal nang minamaniho ni Boyet ang katawan ng mom nilang si Nina. Ngunit ang pinakamahalagang piraso ng palaisipan ay dumating nang balikan niya ang nangyari noong Martes, ikalawang araw ng Nobyembre, taong 1982. Natagpuan niya ang babaeng kasama ni Nina sa kondominium sa Mines View. Matapos ang mahabang pag-uusap, isinalaysay nito ang gabing hindi niya malilimutan. Ayon sa kanya, dumating si Boyet sa kondominium pasado alas 7 ng gabi. Nagbatian silang tatlo bago siya pinakiusapan ni Nina na lumabas muna at kumain dahil may mahalaga raw silang pag-uusapan ng kanilang driver. At doon na nga naganap ang pagpapaikot ng driver sa dalawang manibela ni Ma'am Nina. Ang dalawang buko ni Ma'am. Tinanong pa ni detective noon kung paano nakuha ang mga litrato sa loob ng kondo. Tinanong niya kung ang babaeng kaibigan ni Nina ang kumuha nito, pero hindi naman daw. Kaya't sa conclusion ni detective, maaaring may kumuha ng mga litrato sa kabilang dingding na alam na ang gagawin ng dalawa sa mga oras na iyon. At concern lang ang taong iyon sa panloloko ni Nina at Boyet kay Dr. Pepito Bicaldo. Kasi sa kaso noong napunta na sa korte ay hindi naging maliwanag kung sino ang pinanggalingan ng negative film at mga litrato. Bit-bit ang lahat ng impormasyong kanyang nakalap. Muling nakipagkita si detective kay Dr. Pepito. Isa-isa niyang inilatag ang timeline sa ibabaw ng mesa. Mula sa pagpasok ni Boyet bilang driver noong Marso, sa unti-unti nilang paglapit ni Nina sa mga sumunod na buwan, hanggang sa gabing nagkita ang dalawa sa kondominium noong Nobyembre. Tahimik lamang ang doktor habang binabasa ang bawat pahina. Ngunit nang ilabas niya ang sobre na naglalaman ng mga litrato at negatives, tuluyan nang nagdugtong-dugtong ang lahat. Sa madaling sabi ay mga nasa halos 7 o 8 buwan nang nakikisawsaw ang driver nilang si Boyet sa sawsawang pagmamay-ari ni Dr. Pepito Bicaldo, ang putahe ni Nina Policarpa. Tahimik na umuwi si Dr. Pepito Bicaldo matapos niyang mabuo ang lahat ng kanyang nalalaman. Wala siyang sigaw na ginawa. Wala ring eksenang nagwala siya sa loob ng kanilang bahay. Siya kasi iyong tipo ng tao na kalmado at iniisip ng maigi ang gagawin bago kumilos. Pagpasok niya sa sala, tinawag niya lamang si Nina Policarpa Bicaldo at inilapag sa mesa ang makapal na sobre na naglalaman ng mga litrato at negatives. Isa-isa niyang inilabas ang mga ito habang nakatingin lamang sa kanyang asawa. Pagkaraan ng ilang sandaling katahimikan, isa lang ang tanong na kanyang binitiwan. Gaano nakatagal mo akong niloloko? Hindi agad nakasagot si Nina. Namutla ang kanyang mukha nang makita ang mga larawang nasa harapan niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na iniiwas ang tingin sa kanyang asawa. Ngunit alam niyang wala nang saysay ang magsinungaling. Hindi na niya maitatanggi ang mga larawang malinaw na nagpapakita sa kanya at kay Boyet Dunggol sa loob ng kondominium. Makalipas ang ilang minutong katahimikan, tuluyan na rin siyang bumigay. Sa pagitan ng kanyang pag-iyak, inamin niyang nagkaroon sila ng lihim na relasyon ni Boyet
at ilang buwan na rin silang nagkikita ng palihim habang abala si Dr. Pepito sa kanyang trabaho bilang doktor. Hindi na nagtanong pa si Dr. Pepito. Para sa kanya, sapat na ang pag-amin ng kanyang asawa. Tumayo siya, ibinalik ang mga litrato sa sobre at tahimik na lumabas ng bahay. Kinabukasan, ipinatawag niya si Boyet Dunggol. Maikli lamang ang naging pag-uusap nilang dalawa. Sinabi ni Dr. Pepito na hindi na nito kailangang pumasok bilang personal driver ng kanilang pamilya. Wala siyang ibinigay na dahilan at wala rin siyang ginawang eskandalo. Tinanggap lamang ni Boyet ang kanyang huling sahod at umalis nang hindi na muling lumingon. Hindi alam ni Boyet na sa isip ng doktor, hindi pa iyon ang katapusan ng kanilang pagkikita. Sigurado si Dr. Pepito na magkakaharap pa silang muli, ngunit hindi na bilang amo at driver, kundi bilang complainant at akusado sa loob ng hukuman. Ilang araw lamang ang lumipas. Tuluyan nang inihanda ni Dr. Pepito ang lahat ng kanyang ebidensya at nagsampa ng formal na reklamong adultery laban kina Nina Policarpa Bicaldo at Boyet Dunggol. Buwan pa ang lumipas noon bago ang pagdinig ng kaso. Pero sa loob naman ng bahay at bakuran ng pamilyang Bicaldo ay inayos na ng doktor ang nasa pagitan nilang mag-asawa. Matibay at wala nang atrasan ang gagawin niya. Wala na ang dating masayang tahanan na puno ng tawanan ng kanilang dalawang anak na lalaki na nooy 6 at 8 taong gulang pa lamang. Sa sala, magkaharap na nakaupo sina Dr. Pepito Bicaldo at ang kanyang asawang si Nina. Kapansin-pansin ang namamagang mga mata ni Nina dahil sa magdamag na pag-iyak. Samantalang si Dr. Pepito ay nananatiling kalmado. Wala man lang bakas ng galit sa kanyang mukha. Ngunit mas nakakatakot ang katahimikang iyon kaysa sa anumang sigaw. Ano na ang mangyayari sa mga bata? Mahina ngunit nanginginig na tanong ni Nina. Hindi agad sumagot ang doktor. Ilang segundo siyang nakatingin sa larawan ng kanilang pamilya na nakasabit sa dingding bago siya bumaling sa kanyang asawa. Sa akin sila maiiwan. Napaiyak si Nina at agad siyang lumuhod sa harapan ng kanyang asawa. Pepito, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Huwag mo namang ilayo sa akin ang mga anak natin. Kahit sila na lang ang matira sa akin. Tahimik lang na nakatingin ang doktor sa kanya. Mahal ko ang mga bata. Huwag mo silang kunin sa akin. Susubukan kong itama ang lahat. Huwag mo akong iwan ng ganito. Pakiusap ulit ni Nina, pero hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon ni Dr. Pepito. Marahan lamang siyang huminga bago nagsalita. Nina, noong mga panahong bumubuka ka kay Boyet at nasasarapan ka, naisip mo ba ang mga bagay na iyan? Naisip mo ba ang 2 anak natin? Naisip mo ba ang pamilyang binuo natin? Biglang napayuko si Nina. Wala siyang maisagot. Tanging hikbi at pagluha lamang ang narinig sa loob ng bahay. Muli siyang nagsalita habang halos hindi na makatingin sa kanyang asawa. Hindi ko na maibabalik ang nangyari. Alam kong kasalanan ko. Patawarin mo ako. Umiling lamang si Dr. Pepito. Sabay sabi niya ng, nasa huli ang pagsisisi, Nina. Tanggapin mo ang konsekwensya ng ginawa mong kahihiyan sa pamilyang ito. Hindi ako nagsakripisyo ng maraming taon para buuin ang buhay na mayroon tayo, para lang sirain ninyo ng kalaguyo mo sa loob ng ilang buwan. Tumayo ang doktor at inayos ang kanyang Amerikana. Magkita na lang tayo sa korte. Iyon ang huling salitang binitiwan niya bago tuluyang talikuran ang kanyang asawa. Naiwan si Nina sa sala na umiiyak habang yakap ang sarili. Makalipas ang ilang araw, napilitan siyang umuwi sa kanyang pamilya sa La Union, samantalang naiwan sa pangangalaga ni Dr. Pepito ang kanilang 2 anak. Matibay si Doktor. Dahil lumaki si Dr. Pepito Bicaldo sa isang mahirap na pamilya na halos walang maipang tustos sa kanyang pag-aaral. Bata pa lamang ay natutuhan na niyang magsumikap upang maabot ang kanyang mga pangarap. Nagtrabaho siya sa iba't ibang maliliit na hanap buhay habang nag-aral hanggang sa makapasok sa University of Santo Tomas Faculty of Medicine and Surgery sa Maynila. Sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at sariling pagsisikap, natapos niya ang kursong medisina at kalaunan ay naging isa sa mga respetadong doktor sa Baguio City. Kaya para kay Dr. Pepito,
ang pagkawala ng tiwala ng kanyang asawa ay hindi lamang pagtataksil sa kanilang pagsasama, kundi pagwasak din sa buhay na matagal niyang pinaghirapan upang maitayo para sa kanyang pamilya. At makalipas nga ang buwan ng paghihintay, nagsimula ang paglilitis sa Regional Trial Court ng Benguet makalipas ang ilang buwan matapos maisampa ang kaso. Mula pa lamang sa unang araw ng pagdinig ay kapansin-pansin na ang dami ng taong gustong masaksihan ang labanang legal sa pagitan ng isang kilalang doktor, ng kanyang asawa at ng dati nilang personal driver. Tahimik na nakaupo si Dr. Pepito Bicaldo sa loob ng silid, habang nasa kabilang panig naman sina Nina Policarpa Bicaldo at Boyet Dungol kasama ang kanilang abogado. Walang nagkikibuan. Tanging ang hukom lamang ang bumasag sa katahimikan nang simulan ang presentasyon ng mga ebidensya ng prosekusyon. Unang ipinatawag ng piskal si Dr. Pepito bilang pangunahing testigo. Maayos niyang isinalaysay kung paano unti-unting nabuo ang kanyang hinala at kung bakit siya nagsampa ng kaso. Ipinaliwanag niyang hindi siya agad kumilos dahil nais muna niyang matiyak ang katotohanan bago niya sirain ang pangalan ng kanyang sariling pamilya. Sinabi rin niyang hindi siya naghahanap ng paghihiganti kundi hustisya dahil para sa kanya ay sinira ng dalawang taong pinagkatiwalaan niya ang kanilang pagsasama. Matapos ang kanyang direktang testimonya, isa-isang inilabas ng prosekusyon ang makapal na sobre na naglalaman ng mga litrato at negatives. Maingat na ipinakita ang bawat larawan sa hukuman. Isa-isang sinuri ng hukom ang mga ito habang tahimik namang nakatingin ang lahat ng naroroon. Habang tumatagal ang presentasyon, kapansin-pansing lalo lamang yumuyuko sina Nina at Boyet. Hindi man nagsasalita ang dalawa, ramdam ng lahat ang bigat ng mga larawang nasa harapan nila. Kasunod na tinawag ng prosekusyon ang babaeng kasama ni Nina sa kondominium noong gabing iyon. Tahimik ngunit malinaw ang kanyang pagsasalaysay. Ipinaliwanag niyang siya mismo ang pinakiusapang lumabas ng unit upang maiwan sina Nina at Boyet. Ayon sa kanya, wala siyang dahilan noon upang pagdudahan ang dalawa dahil ang alam niya ay mag-uusap lamang ang mag-among matagal nang magkakilala. Ngunit nang lumipas ang halos 45 minuto bago siya muling pinapasok, nagsimula na siyang magduda na may nangyaring hindi tama sa loob ng silid. Mabilis namang tumayo ang abogado ng depensa upang simulan ang cross-examination. Sinubukan nitong ipakita na puro hinala lamang ang nalalaman ng testigo. Paulit-ulit niyang tinanong kung nakita ba mismo ng babae ang aktuwal na nangyari sa loob ng kondominium. Sa bawat tanong ay iisa lamang ang sagot ng testigo. Hindi niya nakita ang mismong nangyari dahil nasa labas siya ng unit. Gayunman, nanindigan siyang ang haba ng oras na magkasama ang dalawa at ang mga sumunod na pangyayari ang dahilan kung bakit hindi na niya maalis ang kanyang pagdududa. At iyong mismong mga larawan na napunta kay doktor mismo ang nagpapatunay nito. Hindi nasiyahan ng depensa. Sumunod nilang pinagdudahan ang pinagmulan ng mga litrato at negatives. Iginiit ng abogado na walang malinaw na testigong nagsasabing nakita niyang kinunan ang mga larawan. Dahil dito, sinabi niyang hindi tiyak kung sino ang kumuha ng mga iyon at kung paano napunta sa kamay ni Dr. Pepito. Sinubukan niyang ipahiwatig na maaaring may ibang paliwanag ang mga larawang iyon at hindi dapat agad ituring na sapat na patunay ng adultery. Agad namang tumutol ang prosekusyon. Ayon sa kanila, hindi lamang iisang ebidensya ang kanilang inihaharap. Ang lakas ng kaso ay hindi nakasalalay sa litrato lamang, kundi sa kabuuan ng mga pangyayari. May timeline ng relasyon, may testimonya ng saksi, may pag-uugali ng mga akusado bago at matapos ang insidente, at higit sa lahat ay may pag-amin ni Nina kay Dr. Pepito matapos siyang kumprontahin. Para sa prosekusyon, kapag pinagsama-sama ang lahat ng iyon, malinaw ang iisang konklusyon. Dumating ang araw na pinayagan ng tumestigo ang depensa. Unang umupo sa witness stand si Boyet Dungol. Mariin niyang itinanggi na nagkaroon sila ng lihim na relasyon ni Nina.
so matigas pa rin ang panga nitong si driver kasi kinakailapan niya. Kasunod na tumestigo si Nina Policarpa Bicaldo. Halatang kabado siya habang sinasagot ang mga tanong ng kanyang abogado. Sinikap niyang ipakitang wala siyang intensyong sirain ang kanyang pamilya at iginiit niyang maraming maling interpretasyon ang ibinigay sa mga pangyayari. Ngunit nang simulang ihambing ng prosekusyon ang kanyang mga naunang pahayag sa iba pang ebidensya, ay parang na-corner na rin ito. Kaya matapos ang mahabang paglilitis sa Regional Trial Court ng Benguet, dumating ang araw ng pagbasa ng desisyon. Matapos suriin ng hukuman ang lahat ng ebidensyang iniharap ng prosekusyon, kabilang ang testimonya ni Dr. Pepito Bicaldo. Dahil dito, kapwa idineklarang guilty beyond reasonable doubt sina Nina Policarpa Bicaldo at Boyet Dungol sa kasong adultery, alinsunod sa Article 333 ng Revised Penal Code. Bilang kaparusahan, pareho silang hinatulan ng prison correctional sa medium at maximum periods o pagkakabilanggong may saklaw na 2 taon, 4 na buwan at 1 araw hanggang 6 na taon, ayon sa itinakda ng batas. Hindi tinanggap ni Nina at Boyet ang naging desisyon ng mababang hukuman, kaya agad silang umapila sa Court of Appeals, umaasang mababago pa ang naging hatol laban sa kanila. Gayunman, matapos muling timbangin ang lahat ng ebidensya at testimonya, pinagtibay rin ng Court of Appeals ang naging pasya ng Regional Trial Court. Pagkatapos mahatulan ng 2, sinubukan naman ni Dr. Pepito Bicaldo na umatras sa kaso sa pamamagitan ng isang affidavit o manifestation of desistance, at sinabi pa niyang tila pinatawad na niya ang kanyang asawa. Ngunit hindi ito tinanggap ng Court of Appeals at ng Korte Suprema dahil ang patawad sa adultery ay dapat na ibigay bago pa maisampa ang kaso, hindi pagkatapos. Noong ika-19 ng Nobyembre taong 1991, naglabas ng pinal na desisyon ang Korte Suprema na nagpatibay sa hatol ng mababang hukuman laban kina Nina Policarpa Bicaldo at Boyet Dungol.